Kaibigan, maganda po topic natin na mga tips pampatalino. Magtuturo muna tayo ng 7 pagkain na brain foods pwede makatulong sa utak natin. Hindi naman to 100% pero maganda siya sa utak. After, magbibigay tayo ng 10 tips para mas tumalino, anong good habits. At later, meron po tayong tips para sa employees and students. Paano tataas ang grado ng mga estudyante, 12 tips. So, sa natin 7 foods na brain foods. Number 1, nuts. Mani. Pwede kumain yung mani, di ba? Pampatalino, mataas sa vitamin E. May healthy fats ang mani, monounsaturated fats, polyunsaturated fats, pampaganda ng arteries. Okay? Number 2, oily fish. Mga matataas sa fish oil. Omega-3 fatty acids. Ito, napatunayan to. Pag maraming omega-3 sa oily fish, bababa triglyceride, bababa ng bahagya ang blood pressure, at mababawasan ang risk of stroke. And yung irregular heartbeat, maayos ng oily fish. Mga sardines, tuna, mackerel, salmon, bangus, okay lang. Number 3, kamatis. Tomatoes, ketchup, tomato sauce, mataas sa lycopene, mataas sa antioxidants, kasi nga kulay orange-red to di ba? Yung mga mataas sa orange-red color, lycopene yan. Nakabawas ng dementia and Alzheimer's disease ang mataas sa lycopene. Number 4, ito mahilig sa itlog, egg yolk. Mga 1 egg yolk in a day pwede. Ang egg yolk, yung pula ng itlog, mataas sa choline. Alam ng mga doktor yan, ang choline, ginagamit yan para sa utak. Pampaganda ng memory, kahit sa mga bata, pwede pakainin ng itlog. Mga isa lang, 1 to 2 eggs siguro, maximum. Ang itlog, mataas din sa vitamin A, iron, at folate. May 200 milligrams of choline ang isang egg yolk. Number 5, kung may exam ka bukas, pwede ka magkape. Ang coffee, pro and con 2 tasang kape, good for short-term memory. Kaya meron ka lang inaaral biglaan, di ba? Pampagising, may konting pag-aaral yung coffee, nakakababa ng Alzheimer's disease, may antioxidant ang kape, at short-term memory. Pero 1 to 2 cups lang. Huwag nang sobrahan, baka magpag-palpitate. Number 6, yung mga good carbohydrates. Ano ba mga good carbohydrates? Mga wheat bread, brown rice, gulay, vegetables, good carbohydrates para lagi kang may energy. Huwag yung sobrang tamis, puro asukal o puro donut, lalakas ka sandali tapos mamaya antukin ka naman, di ka makakaaral. Number 7, brain food ay avocados. Avocado, healthy monounsaturated fat. Olive oil, maganda rin. Olive oil, avocados, pangpaganda ng blood flow. Okay, so yan ang mga 7 pagkain na maganda sa puso, sa utak. Ang ganda rin sa puso yan, sa utak at sa puso. Yung mga bawal sa utak, bawal sa puso, alam nyo naman, di ba? Mga mamantika, matataba, nakakabara sa ugat natin yan. Ano ang 10 tips para tumalino? Ito pa gagawin natin bukod sa pagkain. Ito po, lagi ko ginagawa. Number 1, maglakad araw-araw. Maglakad ng mga 45 minutes. Pag naglalakad, gaganda circulation sa utak. Diyan ka makakaisip ng project, ng ideas mo habang naglalakad. More blood flow to the brain. Yung mga magagaling na poet, si Robert Frost, nung gumagawa siya magandang poetry niya, lakad muna siya. 2 hours siya naglalakad sa forest. Pagbalik niya, may poetry na siya. Number 2, stretch your brain. Kailangan laging maraming iniisip na bago. New input, new challenges, new project. Punta ka doon sa field na bago para mapilitan ka mag-aral. Crossword puzzle, mga sudoku, wag magre-retire. Number 3, pwede ang omega-3 fish oil supplements. Okay, hindi to advertisement. Marami talagang pag-aaral na maganda ang fish oil, maganda ang omega-3 fatty acids sa isda, or pwede rin fish oil supplement. Tulad na sinabi ko, Alzheimer's disease, natutulungan at para sa utak. Number 4, maganda tong tip ko para tumalino. Dapat ang kaibigan nyo, mas bata sa'yo at mas matanda sa'yo. Yun ang maganda. So kung kayo ay 20 years old,
Kaya 20 years old ka, dapat ang kaibigan mo, may kaibigan kang 50 years old, 70 years old, meron ka ring mas bata. Kasi doon ma-expand yung utak mo. Kasi kung pare-pareho lang edad nyo, puro pare-pareho lang pinag-uusapan, di ba? Makukuha mo yung experience nung matatanda. Gusto naman magkwento yung matatanda, makukuha mo experience niya. At sa mga bata naman, makakakuha ka ng energy, may gana ka. Number 5, kailangan matuto sa stress. Pag sobrang stress, tataas ang cortisol, maguguluhan ka, hindi ka makakaisip. Diba? Number 6, maganda managinip. Hindi maganda managinip ng gising, which is daydream. May mga pag-aaral yan. Yung mahiling mag-daydream, yung mga genius, sila Einstein, sila yung mga nag-iimbento talaga, nagde-daydream. Iniisip nila, kayang gawin to, kaya pumunta sa buwan, kaya mag-imbento ng light bulb. So, lagi sila nagbi-visualize. So, sa utak, fino-form na nila yung plano nila. Number 7, siyempre, protect your head. Huwag magpapasuntok ng ulo, ha? O, nagmomotor, dapat may helmet, may hard hat. Kasi pag nabagok ang ulo, baka mabawasan yung brain cells natin. Number 8, para sa mga senior. Sa mga senior, usually binibigyan ng mga pampalabnaw ng dugo. Mga aspirin, clopidogrel, kung may high blood, may heart disease, para malabnaw yung dugo, hindi magbuo sa utak. Papacheck din sa doktor, lalo na pag senior citizen. Number 9, dapat maraming kaibigan. Maraming kaibigan. Maraming kinakausap kung sino-sinong tao. Kasi iba't ibang inputs. Diba? Pag ang isang tao lagi lang mag-isa, sarili lang kausap, delikado po 'yun. And number 10 tip, maganda po 'to, huwag kayong magre-retire. Kahit mag-retire kayo sa trabaho, gawa pa rin ng gawa. Tingnan niyo yung mga tingnan mo si Clint Eastwood, bilib na bilib tayo, 95 years old na ba, gumagawa pa ng movie, di ba? Very sharp siya. Ayon sa pag-aaral, ang taong nagretiro, nag-stay na lang sa bahay, 40% ng memory nawawala. Nauulianin agad. Dati nagtatrabaho siya sa office. Biglang 65 years old, nag-retire sa bahay na lang, nanonood na lang TV. Walang 2 months, 3 months, wala na yung memory na biglang tumanda. Paano walang ginagawa Kailangan may ginagawa. Okay? Ngayon, meron akong tips naman para sa estudyante, para tumalino, tumaas ang grade, para di sa empleyado, pwede rin to. Employee tips, student tips. 1 to 12 sa classroom, okay? Ididiretso ka na. Sa mga estudyante, yung mahina mag-aral, medyo mapurol tayo, ito gagawin nyo. Number 1, dikit sa teacher. Uupo ka malapit sa teacher. Alam niyo ba, pag nandito ang teacher, ang mataas ang grado, yung nasa harap niya. Yung nasa harap ng teacher nandito, tsaka yung nandun sa derecho. Derecho, letter T yan. Yan ang mataas ang grado. Yung mga kulelat, yung nakatago dito sa kanan, sa kaliwa, hindi napapansin ng teacher. Mas malapit, mapipilitan ka makinig. O baka mabigyan ka pa ng mataas na grade. Number 2, kailangan magaling ka sumulat ng notes. Kailangan mag-notes, sulat na sulat. Huwag mayabang. Sasabihin, narinig ko na sa lecture, hindi ko na kailangan isulat. Kita mo, bokya sa test. Diba? In notes mo, diba? The slightest ink on paper is better than the most retentive memory. Kahit sinulat mo, mas maganda yun kaysa memorize, makakalimutan mo. Number 3, magtanong ka ng magtanong sa teacher. O sa mga empleyado, magtanong ka ng magtanong sa boss mo. Bakit? Pag tinanong mo yung isang tanong, palagay natin, ano ba? Ano bang gusto niyo tanong? Sa geometry, algebra, ano bang x plus y, mga ganyan. Kung nagtatanong ka kasi, emotionally invested ka. Yung utak mo, very emotional. Tinanong ko to. Hindi ko to makakalimutan kasi nakikinigan lahat Nagkaroon ng emotion yung inaaral mong boring na algebra. Number 4, pwede mo kausapin yung teacher tapos ng klase, di ba? Teacher's pet, di ba? More interaction, mas umaandar yung utak. Number 5, kailangan healthy ang breakfast. Kailangan may kinain sa umaga, almusal. Breakfast is the most important meal para may energy, mag-aral, magtrabaho. Number 6, kailangan mag-exercise, galaw-galaw. Galaw-galaw para gumana, tulad ng sinabi ko, walking. Number 7, kailangan kompleto ang tulog. Pag hindi kompleto ang tulog, antokin ka sa school o hindi ka makakatrabaho.
Number 8, dapat may goal ka as a student. Ano ba gusto mo? Gusto mo ba maka-80? Gusto mo ba maka-top 10 sa class? Ano bang gusto mo? Kailangan may goal ka sa school o sa trabaho. Number 9, matuto mag-research. Kailangan may Google na tayo o hindi na sa library. Pero difficult topics, magtanong sa tao, mag-research. Number 10, kailangan as a student, meron kayong daily routine. So, very important to. Anong oras ka gigising? From 5 o'clock to 6 o'clock, aralin ko math. Dinner ako 6 o'clock, 6:30. 6:30 to 7, science. Tapos 7 to 8, Filipino, bago ako matutulog. May schedule ka na sinusunod hanggang masanay. Number 11, ito baka mahirapan kayo sa number 11. Study in a quiet place. Kailangan meron kayong matahimik na lugar. Wala nang music, wala nang nakabukas ang TV o cellphone, nanonood. Pag-aral, focus. Diba? And number 12, pumili ng positive friends. Pumili ng mga kaibigan na nag-aaral at hindi bulakbol. Kasi meron kang mga classmates na, sige, aral tayo, sipag tayo. May mga classmates, yung mga taba, hindi. Inuman na lang tayo, bahala na yung exam. So, pumili ng masisipag na estudyante, masisipag na friends para mahawahan kayo. Okay? Sana nakatulong to. 7 foods for the brain, 10 secret tips para tumalino, and 12 tips para sa estudyante. God bless po. Thank you. Share po natin.